ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Malaki ang ginagampanang role ng nanay sa buhay ng kanyang anak. Ang nanay ang siyang humuhubog sa magiging ugali at pipiliing mga tao na pakikisamahan ng kanyang anak sa paglaki nito. Ikaw, kabarangay, bilang isang anak, gaano kahalaga na maayos ang pakikitungo sa iyo ng iyong ina? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Rose. Sa kasalukuyan ay edad 45 na ako. Hanggang ngayon ay wala akong asawa at walang naging anak. Ang dahilan, ang aking nakaraan. Hayaan niyo akong ibalik ko kayo sa aking pagkabata para maunawaan ninyo ang dahilan kung bakit natakot na akong bumuo ng sarili kong pamilya. 15 anyos ang nanay ko noong ipinagbuntis niya ako. Maagang nabuntis si nanay dahil nagre-rebelde ito sa kanyang nanay noon, na siyang lola ko naman. Mahigpit kasi si lola kay nanay. Bukod pa roon ay masyado itong relihiyosa at madalas ay wala na sa lugar. Sa pagre-rebelde ni nanay, nabuo ako. Gusto sana raw ni nanay na ipalaglag ako pero pinigilan siya ni lola dahil kasalanan daw yon sa Diyos. Ayaw ni nanay na magkaroon ng anak. Sino bang gusto sa edad na 15, hindi ba? Di ba dapat sa ganong edad ay wala kang ibang inaatupag kundi ang pag-aaral at paglalaro? Nang may panganak ako ni nanay, agad niya akong iniwan kay lola. Ang sinabi niya kay lola ay mangangatulong daw sa isang malayong kamag-anak si nanay. Pumayag si lola para siyempre may ipangbili na mga kailangan ko. Pero ginawa lang palang dahilan yun ni nanay para makatakas sa poder ni lola. At mula noon ay si lola nang nagpalaki sa akin. Tulad ng naranasan ni nanay kay lola, napagmalupitan din ako ni lola. Doon ko naintindihan kung bakit nagrebelde si nanay. Malupit, strikto at wala sa lugar ang pagiging relihiyosa ni lola. Pero kahit ganito si lola ay hindi ako nagre-rebelde dahil takot ako sa kanya, Papa Dudut. Lola? Ikaw ba talaga hindi na matututo maghugas ng pinagkainan? Tingnan mo nga, nagmamantika pa tong mga pinggan na hinugasan mo. Itong mga tinidoro, may mga kanin pang nanigas. Ay, ano ba naman to? Ang baboy mong bata ka. Uulitin ko na lang po, Lola. Pasensya na po Minamadali ko po kasi yung paghuhugas kanini. Kasi tinawag niyo na ako para sumali sa novena. Aba, at kasalanan pa ng Diyos na hindi maayos ang paghuhugas mo ng pinggan. Hindi naman po ganun, Lola. Inilapit kita sa Diyos dahil alam kong lalaki kang makasalanan. Tingnan mo nga, 15 anyos ka pa lang. Pero kung makasagot ka na sa akin, ako, talo mo pa ang demonyong may matigas na sungay. Pasensya na po, Lola. Nako, puro na lang pasensya. Lagi na ako nagpapasensya sa yung bata ka, ha? Alam ng Diyos kung paano ako naging mabuti sa'yo. Pero ikaw tong ayaw tumuwid ang asal. Uulitin ko na lang po ang mga hinugasan ko kanina. Sus! Imbis na makatipid sa tubig at bareta, dahil sa katangahan mo, mapapagastos na naman ako. Alam mo ba kung magkano ang presyo ng bareta ngayon sa bayan, ha? Akala mo kasi pinupulot ang pera. Sorry po, Lola. Mabuti sana kung nagpapadala pa ng pera ang magaling mong nanay. Pero hindi! Matapos kang iluwal, ako nang gumagastos para sa lahat. Siya tong nagpapakasarap pero ako tong nagpapakahirap. Ibawas niyo na lang po sa baon ko yung ipangbibili niyo ng bareta. Abay talaga!
Sineswerte, nabuo pa rin ang ibibigay kong baon mo matapos tong katangahan mo. Wala akong pakialam kung maglakad ka araw-araw sa eskwela. At matuto ka na rin humingi ng pagkain sa kaklase mo. Kasi hindi ka na rin pwedeng magbaon ng tirang ulam dito. Naiintindihan mo? Opo, kahit kanin na lang po ang babaunin ko. Didiskarte na lang po ako ng Kahit ulam. kanin! Hindi ka pwede magbaon para matuto kang bata ka. Opo, Lola. Opo. At mamaya, pagkatapos mong maghugas, kunin mo ang bilao ng munggo at dalhin mo sa altar. Lola, huwag niyo pong sabihin... Luluhod ka ulit sa munggo ng 4 na oras. Dumipa ka at humingi ng kapatawaran sa Panginoon sa ginawa mo mga mali. Lola, hindi pa kasi magaling ang sugat ko sa tuhod nung pinaluhod niyo ako nung Ay wala akong pakialam. Nagkamali ka. Lumuhod ka ulit sa munggo. Kahit pumasok pa ang mga butil ng munggo sa tuhod mo, hindi ka pa rin tatayo hanggat hindi natatapos ang 4 na oras. Naiintindihan mo? Lola... Parang lumalabang ka pa, no? O sige, dagdagan mo ng 1 oras ang pagluhod mo sa munggo. Dagdagan mo rin ang asin ng munggo para lalong mas magsugat-sugat yung tuhod mo. Habang nakaluhod sa munggo noon, ay hindi ko maiwasang sambitin sa Diyos ang galit ko. Galit hindi lang kay Lola, kundi pati na rin kay Nanay. Hindi ko naman sana mararanasan ang paghihirap ni Lola na ibinibigay sa akin kung hindi ako iniwanan ni Nanay sa kanya. Pati nga sa Diyos ay nagalit na rin po ako. Bakit niya hinayaan na mapunta ako sa ganong sitwasyon? Napakabata ko pa para maranasan ang ganong klase ng hirap. Akala ko ba mahal niya ako? Mahal niya ang lahat ng nilalang niya sa mundo. Pero anong nangyari sa akin? Sa paglipas pa ng mga araw ay nagpatuloy ang pagiging malupit ni Lola sa akin. Napadalas na rin po ang pananakit niya. Kapag mainit ang ulo niya ay binubugbog niya ako kahit na wala akong ginagawa basta ako ang una niyang makita. Ako kaagad ang pagdidiskitahan niya. Lamog na noon ang katawan ko pero wala akong ibang magawa kundi ang tanggapin lahat ng mga yon. Nang minsang hindi ko na makayanan pa ang ginagawa ni Lola sa akin ay hinalughog ko ang kwarto niya para hanapin kung meron siyang nilistahan ng address ni Nanay. Hindi naman ako nabigo, Papa Dudut. Nakita ko ang address book niya kung saan ay nakalista roon ang address ni Nanay. Nagmadali akong magsulat kay Nanay para magsumbong sa ginagawa ni Lola sa akin. Nagmakaawa na rin ako na sunduin na niya ako at itinago ko pansamantala ang sulat na yon at bala kong ipadala sa susunod na Sabado kapag meron na akong sapat na pera at kapag walang pasok. Pero sa kamalasan, Biyernes pa lamang ay naharang na yon ni Lola, Papa Dudut. Lola, Teka, babasahin ko ha. Dear Nanay, sunduin niyo na po ako. Ayoko na kay Lola dahil lagi niya akong sinasaktan. Sinasaktan? Hindi niya rin ako pinapakain pag galit siya. Ano to, Rose, ha? Ano to? Matapos kitang kupkupin at buhayin, ganito ang igaganti mo sa akin, ha? sorry po, Lola. At ikaw pa talaga tong may ganang magsumbong na akala mo kinakawawa ka. Ay, ikaw din naman ang may kasalanan kung bakit kita sinasaktan. Kung hindi ka tanga at ginagamit mo sana yung kokote mo, edi hindi ka makakatikim ng pananakit sa akin. Hindi ko na po kasi kaya, Lola. At ako ba, ha? Natanong mo ba kahit minsan kung kaya ko pang buhayin ka? 65 years old na ako, pero nagtatrabaho pa rin ako para mabuhay ka. Para makapag-aral ka. Pati ang libangan kong sugal, nagawa mo pang isumbong sa nanay mo. Kasi po... Kasi ano? Ha? Kasi pakialamera ka. Eh saan ba napupunta ang pera na napapanalunan ko sa sugal? Pinambili naman natin ang pagkain yan, di ba?
sa eskwela. Opo. Tapos ngayong nahuli kita, tsaka ka parang sinapi ang tuta, ha? Ha? Akala mo hindi makalaban? Akala mo kawawa? Pasalamat na lang ako at pumasok ako sa kwarto mo. Kung hindi pa ako kinutuban na may ginagawa kang mali, hindi ko pa malalaman na gusto mo iparating sa magaling mong nanay ang pagdidisiplina ko sa'yo. Hindi na po mauulit. Nadala lang po ako ng galit. Galit? Aba, ikaw pa tong may ganang magalit sa akin. Wala kang karapatang magalit, Rose. Tatandaan mo na utang na loob ang buhay mo sa akin. Kung hindi dahil sa akin, pinalaglag ka na niya noon. Tapos magsusumbong ka sa kanya. Wala nga siyang pakialam sa'yo. Mahal ako ni nanay. Mahal? Kung mahal ka niya, hindi ka niya tatakasan, tonta. Kung mahal ka ng nanay mo, di sana nandito siya. Asan ba siya? Andon, sa malayo. Nagpapakasarap sa buhay niya habang ako tong nagpapakahirap na alagaan ka. Kapag nalaman niyang hinahanap ko siya, babalikan niya ako rito. Kukunin niya ako. Pag nalaman niyang sinasaktan niyo ako, babawiin na niya ako. Matatauhan na siya. Bobo ka talagang bata ka, no? Ilusyonada. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yung ilusyon mong gusto ka pa rin kunin ng nanay mo. Sinasabi niyo lang yan. Hindi totoo yan. Mahal ako ni nanay. Walang nanay ang hindi magmamahal sa anak. Sinungaling kayo. Ano naman ang mapapala ko sa pagsisinungaling ko? Alam mo, mabuti pa. O sige, lalakipan ko pa ito ng sulat ko para kampihan ka. Ako na ang magsasabi sa magaling mong nanay na sinasaktan nga kita. Ayos ba yon? Ha? Para kunin ka na niya. Total, masyado kang pabigat sa akin eh. Dahil sa'yo nagkakasala ako. Kaya mabuti pa, magsama na kayo ng nanay mo. Wala kang utang na loob. Ha? Parehas kayo ng nanay mo, mga kampo ng Diablo. Sinasabunutan, tinatadyakan, sinasampal at pinadugo pa ang ilong ko ni Lola. Paulit-ulit hanggang sa mamanhid ang katawan ko at tuluyan akong nahimatay sa sahig. Akala ko ay mag-aalala si Lola noon pero hinayaan niya lamang ako sa sahig hanggang sa magkamalay ako. At nang magising na ako ay inutusan niya akong magluto na at maglinis ng bahay. Para bang walang nangyari. Sinabi rin niya na pinadala na niya ang sulat namin kay nanay. Ipinakita na rin niya sa akin ang perang hawak niya na pamasahe ko na raw kapag dumating si nanay para kunin ako. Sa totoo lang ay inaabangan ko na ang araw na yon. Wala nang kaso kung nabugbog ako ni Lola noon. Parang nawala na nga ang sakit dahil naisip ko na yun naman na ang huling beses na sasaktan ako ni Lola. Makalipas ang 2 linggo ay dumating na si nanay at kabado ako noon pero masaya. Yun ang unang beses na nakita ko siya. Nakasimangot siya noon at hindi pa nga niya ako pinansin dahil una niyang hinarap ang lola ko. Nakita ko kung paano silang mag-away dahil sa akin. Ilang beses na pinipilit ni Lola na kunin na ako. Ang daming dahilan naman ni nanay para hindi niya ako kunin. Nasasaktan po ako habang pinakikinggan kung paano nila ako pinagpapasapasahan. Walang may gustong kumuha sa akin, nakakadurog ng puso. At nang matapos ang kanilang usapan ay sabay silang pumunta sa akin para sabihin kung ano ang naging desisyon nilang dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa dulo, Papa Dudut, ay napagdesisyonan nilang dalawa na kunin ako ni nanay. Nakahinga ako ng maluwag kahit pansin ko noon na ang saba ng loob ni nanay. Mukhang napilitan lang siya. Nagtalo pa nga sila hanggang sa huli. Umaasa si nanay na malalabanan pa niya si Lola. Pero sabi ni Lola ay sapat na ang panahon na ibinigay niya para alagaan ako. Walang nagawa si nanay at napangiti na lamang ako. Sa wakas ay tapos na ang impyerno sa buhay ko.
Inutusan ako ni nanay na iligpit na ang mga dadalhin kong damit. Magkasama sina nanay at lola sa sala. Sinusubukan nilang magkaayos na dalawa bago kami umalis. Panayang sipol ko habang inilalagay sa sako ang mga damit ko. Wala na akong pakialam kung sa sako ko pa ilagay ang damit ko. Basta makaalis lamang ako sa poder ni Lola. Kahit bit-bitin ko pa yon, gamit lang ang maliit na braso ko ay titiisin ko. Pinaiwan ni Lola ang mga damit na sa tingin niya ay pwede pa niyang ibenta. Ang mga natira lang sa akin noon ay yung mga butas-butas at kupas na. Wala pa rin akong pakialam noon. Kahit wala na akong maisuot na maayos, Papa Dudut, makalabas lang ako ng pintuan ng bahay ni Lola ay ayos na talaga. Nang matapos ang pag-iimpake ko ay nilapitan ko na sina nanay at lola, Papa Dudut. Sigurado ka bang iniwan mo na lahat ng mga magagandang damit mo? Opo, Lola. Iniwan ko na po sa kwarto. Nakalagay na po sa karton. Nako, wala akong tiwala na iniwan mo lahat. Patingin ang laman ng bag mo para makita ko. Sige po, Lola. Sinungaling ka naman palang talaga. Hanggang sa huli ilalamangan mo pa akong bata ka, ha? Bakit andito pa ang maong na pantalon na to? Bakit hindi mo isinali sa iiwan mo, ha? Alam mo bang pwede ko pa itong mabenta sa mga apo ng kasamahan ko sa simbahan? Nag-iwan lang po ko ng isang maong na pantalon, Lola. Para may pangpasyal kami ni nanay. Tsaka 2 labahan na lang at kukupas na rin po yan. Pampasyal ninyo ng nanay mo. Umaasa ka ba na ipapasyal ka ng nanay mo eh? Wala ngang pakialam yan sa'yo. Ano ba yan, Nay? Pati ako dinadamay sa pagsisinungaling ng apo nyo. Rose, iwan mo na nga yung maong na pantalon at baka mangisay pa tong lola mo kapag hindi pinagkakitaan ng damit mo. Hoy, mahiya ka naman sa akin. Ako ang gumasto sa inabando na mong anak at ngayon babawiin ko ng pinundar ko sa kanya. Ako pa itong nagmumukhang masama. Sa bagay, kailan ka ba naging masama? Lagi ka namang tama, Nay. Wala kang kasalanan palagi, di ba? Mabuti at alam mo. Hoy, Rose, ipasok mo na nga ulit sa bag yung mga damit mo para makaalis na tayo. Dalian mo, huwag kang kukupad-kupad dyan. Opo, Nay. Sa'yo naman nagmana ang kakuparan niyang batang yan eh. Ngayon, tiisin mong pakisamahan yung anak mong nakamana ng lahat ng pangit mong ugali. Tama na, Nay. Pwede ba? Magpaawat ka naman. Aalis na nga kami, oh. Ayokong tumigil sa kasasalita eh. Bakit ba? May karapatan akong magbunga nga dahil sa konsumisyon na binigay niyo sa aking mag-ina. Eh di sorry. Sorry na. Ako na tong mali sa lahat. Okay na po ba? Hindi pa sapat yung sorry mo sa lahat ng napala ko dahil dyan sa katigasan ng ulo niya. Nay, Lola, tama na po. Huwag na kayong mag-away. Isa ka pa, Rose! Sabat ka ng sabat dyan. Bakit? Kinakausap ka ba? Usapan ng matatanda eh, sumasali ka. Talagang wala ka natutunang tama. Paano may matututunang tama yang si Rose? Wala namang tama sa mga pinagsasabi nyo. Walang utang na loob. Bastos ka! Tuntok! Kailan ba kaya mo, ha? Ang batukan ako? Gusto nyo sampal-sampalin nyo pa ako eh. Sige! Ano, Nay? Eto, oh! Oh, sampalin nyo na ako! Sampalin nyo! Dali! Para makabawi ka na sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Dali na, Nay! Ang lapit na ng pisngi ko, oh! Gawin mo na lang ang kulang, oh! Sampal na! Tama na po, Nay, Lola. Huwag na po kayong magsakitan. Umalis na po tayo, Nay, please. Wala ka naman pala, Nay. Kala ko naman matapang ka. Di mo naman pala kaya kapag hinamon ka. Pasalamat ka at ayoko na madungisan ng huling beses na makikita akong pagmumukha niyong dalawa. Alis! Layas! Wag na kayo magpapakita sa akin kahit kailan! Talaga? Kahit nakasilid ka na sa kabaong mo, hinding-hindi nyo na makikita ang pagmumukha ko! Hinila na ako ni nanay para makaalis na ng bahay ni Lola. Hindi niya ako tinulungan sa bit-bit kong sako. Sumakay kami ng jeep papunta ng terminal at hindi niya ako kinakausap. Hindi niya ako tinitignan. Pero panay ang titig ko sa kanya at doon ay napansin ko ang lungkot at pagkalito sa mukha niya.
Papadudot, alam kong hindi maganda ang naging ending ng pagkikita nila ni Lola. Umaasa pa naman ako noon na bago kami umalis ni nanay ay magkakaayos pa sila, pero nagkamali ako. Hanggang sa dulo ay nagpuksaan silang dalawa. Sobrang lalim talaga ng galit nila sa isa't isa. At hindi ko maiwasang maisip na dahil sa pagkabuo ko sa mundong ito kaya nagkalamat ang relasyon nilang mag-ina. Nang makasakay na kami ng bus papunta sa bahay ni nanay ay doon pa lamang niya ako kinausap. Nilatagan niya ako ng mga dapat kong sundin sa bahay niya. Doon din niya inamin sa akin na meron na siyang asawa. Tony ang pangalan at halos 5 taon lang ang bata nito kay Lola. Wala silang anak na dalawa pero meron silang aso na parang tinuturing na nilang anak. At bilin ni nanay sa akin ay hindi pwedeng malaman ni Tito Tony na anak niya ako sa pagkadalaga. Kailangan daw naming magsinungaling at sabihin pamangkin niya ako at mangangatulong ako sa kanila. Wala akong nagawa noon kundi ang pumayag dahil kung ayaw ko raw ay iiwan na lamang niya ako sa bus at bahala na raw ako sa buhay ko. Tony, baby ko! Andito na kami ng pamangkin kong si Rose. Mabuti naman at nakauwi ka na, baby. Yung kaso natin, ayaw na naman kumain. Hala, pinagluto mo ba ng manok? Oo, inilaga ako na, pinirito ko pa. Pero mukhang naumay na sa manok eh. Bumili ako ng barbecue, ayaw din. Hey, Ano kaya nangyari dyan? May bukas pa kaya na veterinaryo ngayong gabi? naku, wala na. Nagtingin na rin ako. Di naman siya matamlay eh. Pero sabi ng katrabaho ko, palipasin lang daw ang gabing to eh. Baka busog pa raw kasi o kaya, yun nga, naumay na sa karne. Bantayan na lang daw magdamag para masabihan bukas yung veterinaryo pag ipapacheck up na. Sakto at nandito na si Rose na pwedeng magbantay magdamag. Ay, masipag tong pamangkin ko. Laging binibida ng pinsan ko na ito ang pinakamasipag sa lahat ng mga anak niya. Kaya siya ang sinangla sa akin. Sinangla? Malaki kasi yung pagkakautang ng nanay nitong si Rose sa akin at ang kabayaran na lang magtrabaho raw ang batang to para sa akin. Diba, Rose? Diba? Opo, tama po si tita. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Kahit na wala ka namang sahod hindi ka naman namin gugutumin dito. Ay, wag mong sabihin yan, Tony. Baka mamaya maging masiba to sa pagkain. Mapagastos pa tayo imbis na makabawi sa utang ng nanay niya sa akin. Hoy, Rose, sakto lang ang kainin mo ha. 2 beses ka lang kakain sa isang araw. Sa tanghali at gabi lang. Tipirin mo rin ang pagkain ng kanin at may kamahalin ng bigas dito sa Maynila. Opo, tita. Malaki pa lang pagkakaawig yung dalawa. Hindi ko kayo kilala mapagkakamalan ko kayo mag-ina. Tumigil ka nga, Tony. Ang layo naman ang mukha niya sa mukha ko, no? Tsaka tignan mo naman ang kutis namin. Tisayin ako. Ito namang si Rose parang sunog na barbecue. Wala naman sa kulay yan. Napansin ko lang sa hugis ng mga mata at mukha nyo. Halos parehas Wala namang masama lalo't magkadugo naman kayong dalawa. Siya. Wag na lang nating pagtalunan at baka tuyuin ka na naman at awayin mo pa ako. Mabuti naman. Ay, baby ko, pwede bang tignan mo muna yung aso natin habang inaasikaso ko tong si Rose? Bibilinan ko na rin siya ng mga dapat gawin dito sa bahay para alam na niya kung paano gagalaw mamaya. Sige. Mabuti pa nga. Mag-iinit na rin ako ng ulam natin para may makain na tayo. Ay, konti lang ang initin mong ulam ha. Hindi nakakain tong si Rose. Nakarami na siya ng mani at nilagang saging sa bus kanina. Sigurado ka ba? Marami pa naman yung ulam. Pwede pa siyang makisalo sa atin. Sayang naman kung hindi natin mauubos agad baka mapanis na yun. Di kapag nangangasim na, ipakain na natin kay Rose. Ikaw talaga, bebe ko. Puro ka biro O sige na. Maiwan ko na kayong dalawa dyan ha. Asikasuhin ko lang yung aso natin. Hoy, muntikan mo na akong tawaging nanay sa harapan ni Tony ha.
Di ba ilang beses na kitang binilinan sa bus na isaksak mo dyan sa utak mo na tita ang itatawag mo sa akin? Kapag nabuko tayo ni Tony, palalayasin talaga kita. Sorry po, Nay. Oo, yan na naman! Nanay na naman! Bobo ka talaga. Tama ang lola mo mahina ang kukote mo. Kaya galit na galit sa'yo ang lola mo dahil dyan sa katanghan mo. Ayusin mo, Rose, ha? Kung lola mo na pagtiisan ka pa kahit papano, pues magkaiba kami. Handa kitang palayasin sa isang beses na magkamali ka. Naintindihan mo? Opo, tita. Dinuro-duro pa niya ang noo ko para raw maalog ang utak ko at rumihistro sa kokote ko na hindi kami mag-ina, na magtiyahin kami. Nasaktan po ako pero ano ang magagawa ko? Andun na ako at pumayag na rin naman ako. Unay naging trabaho ko ay ang bantayan magdamag ang aso nilang may lahi. Habang kumakain silang mag-asawa, ako naman ang parang gwardyang nakabantay sa kanilang aso. Aso na kung ituring nila ay mas tao pa kesa sa akin. Maliban na makaramdam ng selos dahil mas anak pa ang turing sa asong yon kesa sa akin. Hindi rin ako hinahayaan ni nanay na makatulog. Kailangang nakabantay ako magdamag sa aso. Baka raw kasi may mangyari kahit sa ilang segundo lamang na pumikit o malingat ako. Nakakainggit kung paanong pakitaan ang pagmamahal ni nanay ang aso niya. Pero ako, kailan ba? Sa pagdaan ng mga araw ay pinaramdam ni nanay sa akin na isa lamang akong katulong. Hindi niya ako pinag-aral at hindi inaabutan ng pera. Ang sabi niya sa akin kung meron mang kailangan tulad ng napkin at iba pang mga gamit na pang babae ay sabihan ko na lamang siya para siya na ang bumili. Iba rin ang pagkain ko sa pagkain nilang mag-asawa. Madalas ay sardinas ang pinapakain sa akin, lalo kapag karne ang ulam nila. Depensa ni nanay ay kailangan nilang magtipid dahil mahirap ang buhay sa Maynila. Nilalagyan na lamang ni nanay ng kaunting cabbage at saka tinutubigan ng marami ang sardinas para kasya sa buong araw na ulam ko. Samantalang habang ang aso nila ay halos maumay na sa pritong manok at barbecue. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pinangarap ko noon na makasama si Nanay Papa Dudut. Ang makilala siya at maranasan ang pakiramdam na may nag-aalaga at nagmamahal sa iyo. Matagal kong pinagdasal na iligtas na ako ni nanay mula sa pagmamalupit ni Lola. At nang mangyari po yun, akala ko ay simula na ng kasiyahan at pag-ahon ko. Pero nagkamali ako. Mula noong nasa poder na ako ni nanay ay wala akong ibang naranasan kundi ang paghihirap. Kung ikukumpara, mas pinahirapan ako ni nanay kesa kay Lola. Sa mga salita pa lamang niya na halos hindi na makain pa ng aso, durog na ako. Doon ako madalas napapatanong kung meron ba talagang ganong klaseng ina na papakitaan ka ng masama at hindi ka ituturing na tao. Nagdadalawang isip ako kung kakausapin ko si nanay na ibalik na lamang ako kay Lola o manatili pa rin ako sa poder niya dahil baka naninibago lamang kaming pareho sa ugali ng isa't isa. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon, Papa Dudut. Habang hindi pa maayos ang desisyon ko ay nagpatuloy lamang ako sa pagsunod sa mga utos ni nanay sa akin. Sinubukan kong maging perpekto sa bawat galaw ko at sa bawat gawaing bahay. Pero tao lang pala ako. Nagkakamali at hindi palaging pulido ang gawa ko. Naintindihan ko yon pero iba kay nanay. Walang puwang ang pagkakamali sa batas niya. Oras na nagkamali kay paniguradong may parusa at manghang na mga salitang nakaabang. Gaya nalaman nung minsan nila akong pinagbintangan na nagnakaw ng malaking halaga ng pera.
nga ulit yung inutos sa akin ni nanay? Maglampaso, tsaka ano nga ulit yun? Siguradong siya nga ang kumuha ng sahod ko. Liga, kausapin natin. Rose! Rose! Ano po yun, Tito? Ilabas mo na ang pera ko! Nasasaktan po ako, Tito! Masasaktan ka talaga kapag hindi mo pa nilabas ang pera ko! Ano pong perang sinasabi niyo? Ka na magmangmaangan dyan! Alam namin na kinuha mo ang sahod ko sa kwarto namin! Hoy, Rose! Ilabas mo na! Baka mas lalo ka pa masaktan eh! Dalian mo na! Tita, wala po akong alam tungkol dyan, promise. Wala po talaga. Hindi naman po ako pumapasok sa kwarto niyo eh. Di ba nga bawal akong pumunta ron? Mali ba namin kung pumapasok ka ron kapag wala kami? Ilabas mo na ang pera ko, Rose! Huwag mo na akong gagalitin! Kailangan ko yung pambayad ng renta natin! Tito, wala po talaga akong kinukuha. Mamatay man. Papatayin ka talaga namin kapag hindi ka pa nagsabi ng totoo! Nagsasabi naman po ako ng totoo eh. Maniwala po kayo. Hindi ko po galing magnakaw. Anong hindi? Sabi nga ng tita mo na nagnakaw ka noon sa palengke ng mga chichiri at barya ng mga tindera! Wala pong ganun, tita. Hindi ka lang pala magnanakaw, sinungaling ka pa ha? Hindi ka talaga aamin, ha? Talagang ginagalit mo kami? Teka lang, ha? Tuturuan ka namin ng leksyon. Tony! Hilahin mo nga yun sa kusina! Dali! Isang ulo ha? Tama na po. Nasasaktan po ako. Wala po talaga akong kinukuha ang pera niya. Nung bata ako, dinuturugan at pinapahiran ako ng nanay ko ng siling na puyo sa mata kapag nagsisinungaling ako. At mula noon, natuto na ako magsabi ng totoo. Natakot na akong magsinungaling. Kaya subukan natin sa'yo ngayon, Rose. Subukan natin! Huwag po, tita. Parang awa niyo na. Wala po talaga akong kinuha ang pera. Tita, maniwala po kayo. Tito, hindi ko po yun gagawin. Nanakot lang naman yung siling yan, di ba? Huwag mo naman tototohanin ipapahid yan sa mata ni Rose. Bakit hindi tutuhanin? Paano matututo kung hahayaan nating makatakas yan sa kasalanan niya? Pero baka naman, kung mapanong mata niya kung papahiran ng sili. Bakit ba parang nanlalambot ka na dyan? Ninakawan ka na nga ng demonyitang batang yan eh. Kailangan niyang paparusahan. Dilit mo yung mata mo! Dali! Huwag po, tita. Please. Wala po akong dinadakaw. Tumahimik ka! Nakakarinti ka! Etong sa'yo! Ayan! Uubusin ko itong hawak kong siling na puyo sa mata mo! Ayan! Ano? Magdanakaw ka ba? Ha? Sagot! Magdanakaw ka ba? Pwisit kang bata ka! Yan! Wala akong ninakaw na pera, Papa Dudut. Kahit piso ay wala akong ginalaw na sobre sa tokador. Alam ng Diyos yon, pero bakit hinahayaan niyang pahirapan ako ng nanay ko at pahiran ako ng siling labuyo sa mata? Napakahapdi, napakasakit. Nang matapos si nanay sa pagpahid ng sili sa mata ko ay saka ako binitawan ni Tito Tony at hinayaan akong humiga sa sahig habang nagkukuskus ng mata. Rinig ko ang tawa ni nanay at ramdam ko ang konsensya sa mga tingin ni Tito Tony. Inaya ni nanay na halugugin ang kwarto ko para hanapin ang pera ni Tito Tony. Wala silang nakita roon at paliwanag ni nanay ay mukha raw inubos ko na yon. At itinapon pa ang sobrang pinaglagyan ng pera para walang ebidensya. Naniwala si Tito Tony at inayaan nila ako sa sahig ng kusina. Nanlalabo ang kaliwang mata ko dala ng pagkakakuskus ng siling labuyo. Hindi naging sapat ang pagbabad ko sa malamig na tubig para mawala ang hapdi. Namumula ng lalabo at mahapdi yon. Ilang araw na ganoon ang kalagayan ng mga mata ko at lagi ako nahihilo pero pinipilit kong kayanin na kumilos dahil kailangang patuloy ang pagtatrabaho ko. Parang wala lang kay nanay ang mga nangyari. Panay pa rin ang utos niya at hindi niya alintana ang pamamaga ng mata ko. Kung paanong parang malagatas na ang itsura
ng kaliwang mata ko. Panay ang dampi ko ng yelo sa mata ko sa pag-asang mawawala ang sakit at mawawala ang pamamaga at pagkukulay gatas nito. Isang araw habang nasa kusina ako, nagpapahid ng yelo sa mata ay nilapitan ako ni Nanay Papa Dudut. Ano? Hindi pa rin ba natatanggal yung pamamaga ng mata mo? Hindi pa po. O bukas, pupunta ako sa bayan. Bibilhan kita ng pangpatak sa mata mo. Yung para sa sore eyes. Baka pwede na yon. Sana umepekto. Kung hindi, wala na tayong magagawa. Tiisin mo na lang na ibabad sa malamig na tubig o sa yelo. Ikaw naman kasi, tigas ng ulo mo. Hindi na po halos makakita ang kaliwang mata ko. Normal lang yan. Babalik din sigurong linaw ng mata mo kapag nawala na yung pamamaga. Paano po kung hindi na po? Di tanggapin mong ganyan ka na lang talaga. Yan ang kapalaran mo. Ano pa bang magagawa natin? Ganyan na nga nangyari. Wala po akong kinuhang pera. Kahit piso. Alam ko. Alam niyo? Oo nga. Paulit-ulit. Boba. Bingi mo. Pero bakit hindi niyo sinabi kay Tito Tony? Bakit hinayaan yung kaladkarin at sabunutan niya ako? Bakit niyo pinahiran ng sili ang mata ko? Bakit ang dami mong tanong? Gusto ko pong malaman. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang ginawa niyo sa akin. Gusto mo bang makatikim ulit, ha? Talas ng dila mo, ah. Pasalamat ka nga at kailangang inabot mo, eh. Hindi ko naman po dapat to nararanasan eh. Kasi wala naman po talaga akong kinukuhang pera. Oo na nga, paulit-ulit. O sige, para matigil na to, aaminin ko na. Ako ang kumuha sa pera ng Tito Tony mo. Po, hinaan mo yung boses mo. Baka marinig ka ng kapitbahay eh. Nagamit ko sa sugal. Di ko naman kasi alam na mapapatalo ko lahat eh. Bala ko namang ibalik, kaso biglang hinanap ng Tito Tony mo. Hinatakot ako na magalit siya sa akin. Kaya sa akin yung ibinintang. Tama! Magaling! Sino-sino ba naman ang magtutulungan kundi tayong magkadugo, di ba? O ngayon, alam mo na. Bati na tayo, ha? Bakit niyo po ito nagawa sa akin? Arte mo naman. Mana ka sa lola mo. Ang drama. Kakanood mo yan ng teleserye. Alam mo, mabuti pa, magsaing ka na para makakain na tayo bago dumating ang tito mo. Bilisan mo na. Pag dumating si Tito Tony, sasabihin ko sa kanya ang totoo. Sasabihin mo sa kanya ang totoo? Ilalaglag mo ako? Ako na sarili mong nanay? Kailangan niyang malaman ang totoo para malinis ang pangalan ko sa kanya. Bakit kailangan pa nun? Hindi na. Makakalimutan din yun ng Tito Tony mo. Palipasin lang natin yung galit niya. Pero Ang tigas ng uno mo, ha? Sige, gumanyan-ganyan ka sa akin at hindi kita bibilhan ng pangpatak sa mata mo. Hahayaan kita mabulag. Gusto mo yon? hindi po. Kung mananahimik ka at magpapakabait ka, malay mo. Kapag manalo ko sa sugal sa susunod na linggo, ipapacheck up natin yung mata mo. Magsusugal po kayo? Oo, at huwag kang magkakamaling magsumbong sa Tito Tony mo, ha? Ayaw niyang bumalik ulit ako sa pagkalulong sa sugal. Pag ikaw talaga nagsalita, humanda ka. Pati ka ng mata mo, bubulagin ko. Dinuroan ako ni Nanay sa mukha sa sobrang gigil niya, Papa Dudut. Sakay tinulak at pinagsasampal habang nakasandal ako sa pader. Hindi na po ako lumaban pa, parang nasanay na ang katawan ko sa pananakit niya. Nang matapos at mapagod na siyang saktan ako ay saka siya lumabas ng bahay para magsugal. Iniwan niya akong mag-isa sa bahay at nakatulala ako at hindi na ako makaiyak noon. Parang pakiramdam ko ay nauubos na ang luha ko. Nang makabawi ako ng lakas ay pumasok ako sa kwarto ko para kunin ang mga damit ko. Yun na ang huling araw na titira ako at mananatili sa impyerno. Umalis ako ng bahay na yon. Umalis ako sa bahay ng nanay ko.
umalis ako sa impyerno. Hindi ko po alam kung yon ang hudyat ng Diyos para tulungan ako. Dahil sa paglaboy ko sa kalsada, saktong nakasalubong ako ng mga grupo ng madre na siyang tumulong sa akin nang malaman nila ang kalagayan ko. Pinapulis nila si nanay at si Tito Tony. Ilang beses nagmakaawa si nanay sa akin pero wala na akong natira kahit katiting na awa sa kanya. Inilayo na ako sa kanya ng tuluyan at wala na akong naging balita pa sa kanya. Ngayong lagpas 40 na ako. Kapag naaalala ko ang nakaraan ko, hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng takot at sakit. Lalo na sa tuwing napapaharap ako sa salamin at napapatingin sa namumuti kong kaliwang mata. Hindi na po nakakakita pa ang kaliwang mata ko dahil sa kagagawa ng sarili kong nanay sa akin. Yun ang multo ng nakaraan ko na patuloy kong bitbit kahit na ilang dekada na ang nakakalipas. Yun din ang dahilan kung bakit mas pinili kong huwag mag-asawa at magkaroon ng anak sa takot na magaya ako sa lola ko at nanay ko. Hindi ko kakayaning magdala ng bata sa mundo, lalo kung alam kong bugbog ako sa nakaraan. Pakiramdam ko ay magagaya lamang siya sa sinapit ko. Kaya kung tatanungin ninyo ako kung bakit pinili kong mag-isa, yun ay dahil sa mga maling tao na nakasama ko noong 15 anyos pa lamang ako. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Rose. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Isang malaking responsibilidad na masasabi ang pagkakaroon ng anak. Kapag hindi ka handa ay huwag kang gumawa. Ikaw kabarangay, handa ka bang magkaroon ng sariling pamilya? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Lena, 30 years old at isa sa mga masusugid ninyong tagapakinig sa Spotify ng Barangay Love Stories. Kaya naman na-inspired din po ako magpadala ng kwento sa inyo. Neto lang nakaraan ay naganap ang lahat ng ibabahagi ko sa inyo. Ito ang naging dahilan ng malaking pagbabago sa akin. Hindi po ako mahilig sa commitment. Lagi akong takot kapag usapang commitment na papadudot. Gusto ko ay casual lang. Lagi akong nakatambay sa mga online dating site para makahanap ng mga papayag sa gusto ko. Casual lang. One night stand. Kasama tuwing nalulungkot kapag nag-iisa. Yun lang naman ang hanap ko. Kapag may gusto ng something more, syempre, atras kagad ako. Aminado kong emotionally unavailable akong tao, papadudot. Kaya siguro tinuruan ako ng leksyon ng Diyos. Nakilala ko sa isang online dating site si Jonathan. Mas bata siya sa akin ng 3 taon. Alam niya kung ano ang pinasok niya at hindi naman siya humiling ng kahit na ano. Gusto lang din niya ng laro. Gusto lang din niya ng kasama at laro. Pinayagan ko yun. Unang pagkikita pa lang namin ay may nangyari na kaagad sa amin. Nagkaroon kami ng koneksyon, pero sa kama lang. Masaya naman siyang kasama, kaya naulit ng ilang beses ang pagkikita namin na lahat ay nauuwi sa pagsisiping. Maganda talaga ang koneksyon namin sa kama. At iyon ang naging dahilan para aksidente niya akong mabuntis. Hindi kami nag-ingat dahil nadala kami ng init ng katawan.
Hindi ko yon natanggap kaagad. Hindi naman ako handang maging ina pero nangyari na. Ayaw ko namang ipalaglag dahil para sa akin ay wala namang kasalanan ang nasa sinapupunan ko. Dahil dito, Papa Dudut, ay kinausap ko si Jonathan tungkol sa ipinagbubuntis ko, Papa Dudut. Anong oras? Saka saan pala tayo magche-check-in? Hindi mo sinabi sa akin sa chat. Mag-usap muna tayo. Sige, order lang ako ng beer natin. Asan ba yung waiter dito? Bawal sa akin ng beer. Orange juice na lang. Kailan pa naging bawal sa'yo ang beer? Ginagawa mo na ng tubig ang alak kapag nagkikita tayo eh. Dati yun, iba na ngayon. Bakit biglaan na ata ang pagbabago mo? Hindi ako ready. Buntis ako. So, hindi na tayo pwedeng mag-check-in? Narinig mo ba sinabi ko? Oo, buntis ka mo. So hindi na tayo pwede mag-ano? Di ba bawal yun kapag may baby na sa tiyan? Hindi mo man lang ba tatanungin kung sinong ama ng dinadala ko? Ako ba o iba? Malamang ikaw! Alam mo namang ilang buwan na tayo nag-aano. Malay ko ba kung may on the side ka pa dyan? Seryoso ako, Jonathan. Totoong buntis ako at ikaw ang ama. Eh di congrats sa akin. Magiging ama na ako. Hindi ako nakikipaglokohan hindi to prank. Alam ko. Eh ba't ganyan ang reaction mo sa binalita ko? Kasi masaya ako. Masaya? Hindi planado tong pinagbubuntis ko. Ako lang ba ito nagpapanik sa sitwasyon natin? Hindi ko nga alam kung bakit ka nagpapanik. Eh malaking blessing ang isang sanggol. Pues hindi ako ready sa blessing na to. Kaya kung may kilala kang santo na malapit sa Diyos, dasalan mo na para bawiin to. Uy, wag naman. Gusto ko pang maging tatay. Paninindigan ko yan. Seryoso ka ba, Jonathan? Hindi biro tong pinagbubuntis ko. Malaking pagbabago to sa buhay natin. Ano naman ngayon? Balang araw naman magiging nanay ka at magiging tatay din ako. Maaga lang nangyari sa atin. Pero nakatadhana na to. Sigurado ako. Nakatadhana akong mag-rescue ng mga aspin at maging cool na tita. Hindi maging ina. Eh saya na yung role na binigay sa'yo ng Diyos. Huwag ka nang pumalag. Mahalin mo na lang. Hindi ko alam kung bakit ganyan ang reaksyon mo eh. Pero mamaya lang, sigurado akong matatauhan ka na. Maiisip mo na hindi ka pa handang maging ama. Malabo yan. Gusto ko talagang maging ama. Saka pwede naman na akong magkaroon ng anak sa edad ko. Huwag kang pakakasiguro. Gusto ko talagang maging ama para may i-flex ako sa Facebook. Karamihan kasi ng mga tropa ko may mga anak na. Makijoin na rin ako. Saka para may dahilan ako para tumakas kapag sobra na sa inuman. Higit pa sa pagpe-flex sa Facebook ang pagkakaroon ng anak. Malaking responsibilidad to. At willing naman akong akuin kung gusto mo. Huwag mo sanang ipapalaglag ha. Araw-araw akong makokonsensya kapag ginawa mo yan. Alam ko karapatan mo bilang babae kung gusto mong ituloy ang pagbubuntis mo o hindi. Pero sana may isip mo na hindi ka naman nag-iisa sa pagharap niyan. Andito ako. Kami ni nanay. Ipapakilala kita sa kanya. Magugustuhan mo siya. Jonathan! Ramdam ko na natatakot ka. Siguro mamaya makakaramdam din ako niyan. Pero mas inunahan kasi ako ng saya. Ikaw din. Baka mamaya maging masaya ka na sa bagong blessing na dumating sa buhay natin. Papa Dudut, nawalan ako ng enerhiya na makipagtalo pa kay Jonathan. Kahit na ilang beses kong pinaramdam sa kanya na hindi biro ang pagkakaroon ng anak, ayaw pa rin niyang makinig. O ayaw niya lang pakinggan dahil masyado siyang in love sa ideya na magkakaroon na siya ng i-flex sa Facebook. Tinawagan ito ang kanyang nanay para ibalita ang mga nangyari. Mukha namang maayos ang naging usapan nila, Papa Dudut. Mukhang mabait din ang nanay niya. Pagkatapos noon ay sinabi ni Jonathan na gusto ng nanay niya na tumira muna ako sa kanila habang nagbubuntis ako. Gusto nilang alagaan ako at ang magiging anak ko. Aaminin ko na natouch ako sa mga sinabi ni Jonathan. Yun kasi ang unang beses na may trumato sa akin na parang isang pamilya. Wala kasi akong nakagisnang magulang.
Lumaki ako sa tiyahin ko at noong mismong libo ko ay kinausap na niya ako para umalis na sa bahay niya. Hindi na raw niya ako kayang buhayin pa. Nasa tamang edad naman na raw ako para makapagtrabaho. Umalis ako sa bahay ng tiyahin ko sa mismong 18th birthday ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta noon. Bitbit ko ang 2 malaking bag kung saan ay nakalagay ang mga gamit ko. Pansamantala ay nakitira ako sa best friend ko. Umalis din ako makalipas ang 2 buwan dahil panayang parinig sa akin ng mga magulang niya. Nakahanap ako ng trabaho at nagsumikap. Mula sa pagbe-bed space ay nakakuha na ako ng sarili kong kwarto. Paunti-unti ay umayos ang buhay ko. Ito ang dahilan kung bakit natatakot akong mapalapit at mapamahal sa iba. Natatakot ako na isang araw ay abandonahin din nila ako tulad ng ginawa ng mga magulang at tiyahin ko. Kaya naman malaking pagbabago talaga sa akin at tinanggap ako nila Jonathan at ng kanyang nanay at masarap pala yon sa pakiramdam, Papa Dudut. Ikaw pala si Lena. Opo, tita. Nanay na lang ang itawag mo sa akin. Magkakaapo na ako sa inyo, kaya dapat magulang na rin ang trato mo sa akin. Salamat po, Nanay. Ayan, 2 na ang anak ko. Ayos lang po ba talaga sa inyo na tumira ako rito? Oo naman. Ako nga tong nangulit kay Jonathan na dito ka tumira. Lalo na nung nalaman ko na umuupa ka lang daw ng kwarto. Tama ba? Opo, yun lang kasi yung kaya ng sahod ko eh. May mga kasama ka ba ron na tenants? Marami po, paupahang mga kwarto talaga yon. Naku, sakto palang kinuha na kita rito. Hindi makakabuti kung napapaligiran ka ng maraming tao. Maniwala ka sa akin. Mabilis ma-stress ang mga buntis. Dito ka na lang talaga. Mas maaalagaan ka pa namin ni Jonathan. Nasan po ba si Jonathan? Hindi kasi siya nagre-reply sa mga chat ko. Pabalik na yon. Pinabili ko lang ng merienda natin at saka ibang kailangan mo. Ay, nakakahiya naman po. May pera naman po ako. Ako na lang pong gagastos sa mga pangangailangan ko. Ay hindi pwede. Hati kayo ni Jonathan. Pag lumabas ang bata, sisiguraduhin ko naman na si Jonathan na ang magtatrabaho para masustentuhan lahat ng pangangailangan ng apo ko. Hindi ko naman po pwedeng iasa sa kanyang lahat eh. Kawawa naman siya. Makakapagtrabaho pa rin naman ako, makakapag-ipon pa para panghanda sa panganganak ko at sa iba pang mga pangangailangan naming mag-ina. Lena, naisip ko lang, paano kaya kung pagkatapos mong manganak ay huminto ka na sa trabaho? Para naman matutukan mo ang anak mo. Wala ka naman po problemahing bayarin sa upa kasi libre na ang lahat dito para sa'yo. Pero gusto ko pa rin po sanang may trabaho para mas malaki ang maipon namin ni Jonathan para sa anak namin. Iba na talaga ang henerasyon ngayon, ano? Nung panahon kasi namin, kailangang huminto sa pagtatrabaho ang mga nanay para may magbantay sa mga anak. Kaya ko naman pong pagsabayin. Ay nako, sa una lang yan. Pero kapag nahawakan mo na ang anak mo, halos ayaw mo nang bitawan at ayaw mo na ring bumalik sa trabaho. Lagi mong mamimiss. Lagi kang mag-aalala. Marami akong pamangkin na ganyan ang nangyari. Saka ako na po siguro po problemahin kapag nandun na ako. Sa ngayon, gusto ko pa rin pong magtrabaho para maiabot naman po ako sa inyo kahit papaano. Hindi mo kailangan akong abutan. Ano ka ba? May pinagkakakitaan naman ako. Ipunin mo na lang para sa anak mo. Salamat po, tita. Anong tita? Di ba nanay na ang itatawag mo sa akin? Hindi pa rin po ako sanay. Sanayin mo na. Kasi magtatampo ako sa'yo kapag hindi. Wala po kasi akong tinawag na nanay mula pagkabata. Kaya parang ang hirap sanayin ng dila ako na banggitin ng salitang yan. Nakwento nga sa akin ni Jonathan. Kaya pinilit ko talaga siya na kunin ka rito. Kailangan mong magkaroon ng isang ina para alam mo kung paano maging ina sa magiging anak mo.
Salamat po, Nanay. O kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Ituring mo akong isang ina. Salamat po. Nay, Lena, nakabili ako ng merienda. Okay bang paglihian mo tong inihaw na mais at taho? Bakit naman ikaw ang magdidesisyon sa paglilihian ni Lena? Hindi ba pwede yun? Natakam kasi ako nung nakita ko to sa palengke eh. Ikaw ata ang naglilihi eh. Ganyan din ang tatay ni Jonathan dati. Siya ang nauunang maglihi kesa sa akin. Dalin mo na rito yung mais sa taho na yan. Maski ako nadamay sa paglilihi mo, Jonathan. Nagkatawanan at nagkantsawan pa ang mag-ina habang hinahanda ni Jonathan ang merienda namin, Papa Dudut. Napangiti na lamang ako. Ganito pala ang pakiramdam na mapabilang sa totoong pamilya. Tahimik lang ako noon at pinagmamasdan silang dalawa. Ang saya nilang tignan. Hindi ko yon naranasan. Hindi ko man na-experience ang bonding na ganoon pero ramdam ko na masaya yon sa pakiramdam. Kita ko naman sa mga mata nilang dalawa na maganda ang koneksyon nilang mag-ina. Nagkakwentuhan na rin kami tungkol sa pamilya ni Jonathan. Nalaman ko na 10 years old pa lamang si Jonathan nang mamatay ang tatay nito. Isang seaman, malaki naman ang naiwang pera sa kanila. Sapat para masustentuhan ang pag-aaral ni Jonathan hanggang kolehiyo. Pero hindi na rin nakapagtapos ng kolehiyo si Jonathan dahil tinamad na ito. Tinanggap na lamang yon ng nanay niya. Ang nanay niya ay isang retired na guro sa elementarya. Hindi na kasing laki tulad ng dati ang hawak nilang pera, pero sapat lamang ang meron sila para sa simple at komportableng buhay. Si Jonathan naman ay nagtatrabaho bilang ahente ng mga sasakyan. Marami akong nalaman tungkol sa kanilang pamilya. Masaya ako sa mga nalaman ko. Naisip ko na safe ang magiging anak ko sa poder nila. Ramdam ko. Kaya naman ang bilis lang din gumaan ang loob ko sa kanila, Papa Dudut. Sa pagdaan nga ng mga araw ay mas lalong tumitindi ang saya ko. Sa wakas ay nagkaroon na ako ng pamilya. Siguro nga ay totoo ang sinabi ni Jonathan. Malaking blessing ang sanggol sa aking sinapupunan dahil sa pinagbubuntis ko ay na-bless ako ni Lord ng pamilya sa katauhan ni nanay at ni Jonathan. May mahihiling pa ba ako? Parang wala na. Kontento na ako sa piling nila at sa direksyon ng buhay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis lang na lumipas ang mga buwan. Nakapanganak na ako sa wakas at babae ang isinilang ko. Malusog at hindi ako binigyan ng problema habang nagle-labor. Pinangalanan namin siyang Mika. Sinunod ko sa pangalan ng best friend ko. Mula nung isinilang ko si Mika, mas dumoble ang pag-aasikaso ng nanay ni Jonathan sa akin. Tinuro niya sa akin lahat ng kailangan kong malaman sa pag-aalaga ng sanggol. Mas kaya pa nga niyang patahanin ang anak ko kesa sa akin. Sanay na talaga siya at hindi pa rin daw niya nakakalimutan ang pag-aalaga ng sanggol dahil halos lahat ng pamangkin niya ay siya rin ang nag-asikaso. Mahilig kasi sa bata ang nanay ni Jonathan. Nakita ko naman yon kung paano niya mahalin si Mika. Pansamantala nga ay ang nanay ni Jonathan ang katabi ko sa kwarto. Para mabantayan niya si Mika, si Jonathan naman nung lumagpas ng 1 buwan ng baby namin ay nakitulog na rin sa kwarto. Sa sahig siya natutulog, Papa Dudut. Katabi ko pa rin sa kama ang nanay niya. Natatakot kasi ang nanay ni Jonathan na baka maipit nito ang baby namin. Malikot daw kasi si Jonathan matulog. Totoo naman. Ilang beses ko na yung na-experience kahit nung hindi pa ako nabubuntis. Alam na alam talaga ng nanay ni Jonathan kung paano kami alaga ang mag-ina. Habang buhay kong ipagpapasalamat na napunta ako sa kanila. Ang tanging naging problema ko na lamang ay si Jonathan. Napansin ko kasi na after kong manganak ay parang tinamad na siyang mag-alaga ng anak namin. Hindi ko naman siya inuobligang gawin oras-oras ang pag-aalaga. Pero napansin ko kasi na parang umiiwas siyang gawin yon
Papa Dudut. Oh, isoli ko na si Baby Mika sa'yo. Kala ko hindi na kayo matatapos mag-selfie. Ayaw kasi niyang umiti. Hindi pa talagang ngingiti yan. Iyak pa lang naman ang alam niyan. Hindi tuloy ako makahanap ng ipopost sa Facebook. Hindi maayos lahat ng kuha naming dalawa. Kahit blurred pa ang kuha mo sa kanya, ilalike pa rin yan sa Facebook. Basta baby, matik na yun. Sige na nga. Bakit nga pala bihis na bihis ka wala ka namang pasok ngayon? Holiday, di ba? At long weekend. So bakit nga? Andito ka lang naman sa bahay kung makaporma ka para kang may liligawan sa labas. Selos ka ba? Sabi nila kapag kakapanganak pa lang ng babae, nagiging silosa raw. Totoo ba? Ay nako, alam mong setup natin. Nagsasama tayo para sa bata, wala tayong relasyon. Oo na. Talaga to. Lagi na lang takot sa commitment. Ipaliwanag mo na kaya kung bakit nakaporma ka. Para maganda ang selfie namin ni Baby. Oh, tapos na kayo mag-selfie. Magubad ka na. Grabe to. Kakapanganak lang. Gusto na agad akong hubaran. Huy, pagalingin mo muna ang tahi mo bago tayo bumira. Ang dumi ng isip mo. Ang ibig ko sabihin, magpalit ka na ng pambahay para komportable ka na at matulungan mo na rin ako sa pagbabantay kay baby. Aalis ako. Saan ka naman pupunta? Out of town. Kasama ang mga katrabaho at tropa ko. Ngayon na? Oo, kaya nga ako nakabihis, di ba? Hinihintay ko na lang yung tropa ko magsusundo sa akin. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Hindi mo man lang pinaalam. Bakit ako magpapaalam? Wala namang tayo. Chos! Seryoso ako. Alam mo naman kailangan kita sa pag-aalaga ng baby natin eh. Kaya nyo na yan ni nanay. Hindi nyo nga ako kailangan eh. Pangpasikip lang ako sa bahay. Pero Jonathan, hindi naman pwedeng iasa na lang natin sa nanay mo lahat ng pag-aalaga sa anak natin. Gusto naman niya. Kahit na, responsibilidad natin ang anak natin. 3 araw lang naman ako mawawala. Lunes ng gabi, nandito na ako. May pasalubong pa ako para sa'yo. 3 araw? Long weekend, di ba? Sinusulit lang namin. Minsan lang kasi makapagbakasyon. Marami pa namang long weekend sa kalendaryo. Baka naman pwede magpaska muna ngayon. Nakita mong kapapanganak ko pa lang eh. Hindi pwede. Nakapag-ambag na ako sa tutuluyan namin at sa gas. Susulitin ko na. Bawiin mo na lang yung ambag mo para ipandagdag natin sa pambili ng diapers at vitamins ni baby. Lalong hindi pwede. No refund sa ambag. Kawawa naman mga kasama ko kung kukunin ko yung ambag ko. Planado na yung budget eh. Sana kasi nagsabi ka man lang sa akin para napag-usapan natin kung pwede kang tumuloy o hindi. Sobra ka namang istrikto. Ngayon lang naman ako magbabakasyon. Pero parang lagi kang nakabakasyon eh. Kahit nandito ka lang sa bahay, hindi kita halos nakikitang pumapasok dito sa kwarto para tulungan ako kay baby. Saka ka lang pumupunta rito para mag-selfie. Buti nga, pumupunta pa ako eh. Wow! Parang utang na loob pa namin ni baby na pumupunta ka pa rito sa kwarto. Iba. Mali ata pagkakasabi ko. Sorry, nabigla lang. Huwag kang magalit ha. Babawi ako sa inyo ni baby pagbalik. Promise. Ako ang mag-aalaga. Matulog ka hanggat gusto mo. Promise. Promise yan ah. Oo. Ayun na, bumusina na yung tropa ko. Aalis na ako ha. Mag-chat na lang tayo. Update na lang. Okay? Bye! Natahimik na lamang ako at pinigilang magalit. Lalo na nung hindi niya maingat na sinarado ang pintuan ng kwarto kaya nagulat ang baby Mika namin. Mas lalo tuloy akong nagngit-ngit sa galit. Iniwan niya kaming mag-ina at akala ko naman dahil long weekend ay makakasama namin siya. Pero hindi pala. Mas inuna niyang makasama ang mga katrabaho at katropa niya. Hindi ko naman siya pinagbabawalang lumabas. Lagi ko naman siyang pinapayagan na makipag-inuman o kung saan man siya pumunta pagkatapos ng trabaho niya. Basta ang sa akin lang ay tumulong siya sa pag-aalaga sa anak namin. Pero hindi ganoon ang nangyayari. Ako at ang nanay lamang niyang nag-aasikaso kay baby Mika. Naya na nga ako na magpatulong sa nanay ni Jonathan dahil hindi naman niya yon responsibilidad. Matagal ko nang napansin yon kay Jonathan.
Parang wala talaga siyang interes sa anak namin. Noong nasa sinapupunan ko pa lamang ay excited lagi si Jonathan na mga anak ako para raw maipagmalaki pa niya sa Facebook ang anak namin. Ilang selfie lang ang lumipas pagkatapos kong mga anak ay hindi na niya pinakita ulit sa akin na excited siya sa pagdating ng anak namin. Saka lang talaga niya kinukumusta ang anak namin kapag kailangan niya nang may maipopost sa Facebook. Ang nakakainis pa sa mga caption niya, lagi niyang pinamumukha na isa siyang mabuting ama. Na akala mo ay lagi niyang inaalagaan ang anak namin. Kung alam lang ng friends niya sa Facebook na parang ginagamit lamang niya ang anak namin para may maipost siya at magmukhang dakila, Papa Dudut. Lena, Bakit? may sasabihin ako. Nakita mo ba yung mga medyas ni baby? Nawawala yung ibang pares eh. Hindi ko alam. Tanong mo na lang si nanay. Siya naman yung naglalaba. Pwedeng ikaw na lang ang magtanong o kaya tulungan mo akong hanapin dito. Baka nandito lang sa cabinet at naihahalo sa ibang damit. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Itanong na lang natin kay nanay. Lagi na lang tayo nagpapatulong at nagtatanong sa nanay mo. Mahiya naman tayo. Ang simple lang nitong paghahanap ng mga pares ng medyas. Kaya na natin to. Tulungan mo ko. Kailangan na ba niya? Sana. Ang init pa kaya? Lamigin ang paan ng anak mo. Hindi mo ba alam? Ngayon ko lang nalaman. Hindi ka naman kasi nagtatanong. Mukhang mauuwi na naman to sa away ah. Ano ba yung sasabihin mo? Ano kasi? May bagong labas na cellphone. Oh, tapos? Gusto ko sanang bumili. Sira na ba yung cellphone mo? Hindi pa naman. Eh di wag ka munang bumili. Hindi praktikal eh. Tulungan mo na akong hanapin yung mga pares ng medyas ng anak mo bago siya magising. Mas importante to. Mas importante ang cellphone mo kaysa malamigan ng paa ng anak mo? Hindi naman yan ang ibig kong sabihin. Mali lang ako ng nagamit na salita. Pero kailangan ko talaga ng bagong cellphone. Para saan nga? Kung parehas lang naman ang purpose sa dati mong cellphone, mas maigi na wag ka na munang bumili. Nagsasayang ka lang ng pera. Ipunin mo na lang para sa future na pangangailangan ng anak natin. Puro na lang anak natin. Paano naman ang kailangan ko? Ano? Sana mali ang rinig ko sa sinabi mo. O sana mali lang ulit ang pagkakagamit mo ng salita. Ang pangit kang dating sa akin eh. Gusto ko lang ng bagong cellphone. Sobrang luma na ng cellphone ko. Mabilis nang malobat. Mabilis malobat kasi panay Facebook at online games ang ginagawa mo. Luma na kasi talaga. Magastos sa kuryente kung lagi ako nagcha-charge. Saka hindi maayos ang camera nitong luma kong cellphone. Kaya ang pangit tuloy ng mga selfie namin ni baby. Alam mo, sige na lang. Bumili ka na lang ng cellphone. Kahit ano pang klaseng cellphone yan o kahit ilang cellphone pa. Bumili ka na. Ayoko na makipagtalo sa'yo. Tulungan mo na lang akong hanapin yung mga pares ng medyas ng anak mo. Teka lang, pag-usapan muna natin tong cellphone ko. Ano pa bang dapat pag-usapan? Pumayag na ako, diba? Kahit ngayon din, bumili ka na. Pero wala akong pera. Eh bakit mo sinasabi sa akin na kailangan mo nang bumili ng bagong cellphone tapos wala ka naman palang pera? May konti ako na itabi, pero pangbakasyon ko sana yun sa susunod na long weekend. Diretsuhin mo ako. Baka pwedeng pairam muna ng pambili ko ng cellphone. Hindi pwede. Ikaw ang gagamit, kaya ikaw ang gumawa ng paraan para bumili. Huwag mo idamay ang pera ko. Ibabalik ko rin naman. Nilaan ko yung ipon ko para sa pangangailangan ng anak natin, lalo't hindi pa ako sigurado kung babalik pa ako sa trabaho o maghahanap ako ng ibang pagkakakitaan. Bad trip naman. Ano ka mo? Wala. Tutulungan mo ba ako sa paghahanap ng medyas ng anak mo? Hindi. Wala ako sa mood. Gusto ko na noong sapakin si Jonathan sa gigil ko, Papa Dudut. Halo-halo na noon ang emosyong nararamdaman ko. Hindi nakakatulong sa postpartum ang pinapakitang kabalbalan ni Jonathan sa akin. Nagmadali siyang lumabas ng kwarto at saka malakas na sinarado ang pintuan. At dahil doon ay nagising ang anak namin. Nahirapan na tuloy akong pabalikin sa pagkakatulog si baby. Hindi ko na rin nagawa ang dapat kong gawin dahil kailangan kong patahanin ang anak namin. Hindi ko na alam ang uunahin ko. Kung ang baby namin o magalit sa inaasal ni Jonathan.
Doon ko nakita kung gaano ka-immature si Jonathan. Para siyang bata na hindi binigyan ng pambili ng candy. Gusto kong magsumbong noon sa nanay niya pero ayoko namang magkaroon sila ng away dahil sa akin. Kaya naman sinubukan kong intindihin pa ang tatay ng anak ko. Kaya lang Papa Dudut, habang tumatagal ay mas lalong lumalala noon ang ipinapakitang asal ni Jonathan sa akin. Hindi na rin siya nagsiselfie kasama si baby. Hindi na rin niya hinahawakan pa ang anak namin. Ni pansinin kapag pumapasok sa kwarto ay hindi niya ginagawa. Lumamig na rin ang pakikitungo niya sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon para manumbalik ang koneksyon namin. Kaya naman naglabas ako ng pera at inabot sa kanya. Doon naman ay natuwa siya. May pambili na siya ng cellphone niya at pinangako niyang babayaran niya yon kaagad sa akin. Pero hindi naman niya ginawa yon. Ako tuloy ang nagkakaroon ng problema sa ibang pangangailangan ko at ng anak namin dahil nasa ang ipon ko para ibigay sa kanya para may pambili siya ng bago niyang cellphone. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinubukan kong tiisin ang pinapakitang pangbabaliwala ni Jonathan sa akin. Lalo't hindi na ako nakabalik pa sa trabaho. Nagpa siya akong mag-resign sa trabaho para matutukang maigi ang anak namin. Mas ginusto kong maging stay-at-home mom dahil alam kong wala akong maasahang tulong sa pag-aasikaso mula kay Jonathan. Nahihiya na rin ako sa nanay niya lalo't napapansin kong nahihirapan na rin kumilos ang nanay niya dala ng edad nito. Wala akong ibang naging choice at gustuhin ko mang magtrabaho ay hindi ko magawa dahil wala akong mapag-iwanan sa anak namin. Nag-try na lamang akong rumakit ng buy and sell sa Facebook. Konti lang ang nakukuha ko pero sapat na yon pansamantala para may pambili ng kailangan ni baby. Hindi pa rin kasi ako binabayaran noon ni Jonathan mula sa inutang niyang pambili ng cellphone sa akin. Mali nga ata na nakabili ng cellphone si Jonathan dahil mas lalo siyang nakatutok dito. Napabayaan niya lalo ang pag-aasikaso sa anak namin. Napadalas nga ang pagsiselfie niya pero puro siya lamang ang pinopost niya. Hindi na niya sinasama ang anak namin. Samantalang yon ang isa sa mga dahilan niya kung bakit gusto niyang magkaroon ng bagong cellphone para maayos ang pictures ng anak namin na ipopost niya. Pero hindi na niya pinost ang tungkol sa anak namin. Palihim akong nasaktan doon. Pero sinubukan kong baliwalain dahil mas kailangan kong maging matatag para sa anak namin. Lalong mas kinailangan kong maging matatag, lalo't na lamang kong nag-resign na pala sa trabaho itong si Jonathan, Papa Dudut. Nag-resign ka sa trabaho? Oo nga, paulit-ulit. Bakit mo naman ginawa yun? Hindi ko na kaya yung pang-power trip ng boss ko. Lagi akong pinapagalitan. Bakit ka pinapagalitan? Kasi may mga palpak ako sa trabaho. Pero kailangan bang pagalitan? Pwede namang kausapin na lang. Para naman siyang isip bata. Lagi na lang mainit ang ulo niya sa akin kapag nagkakamali ako. Kahit sinong boss naman siguro magagalit kapag may palpak na ginagawang mga empleyado niya. Pero walang personalan. Parte yun ang trabaho niya. Sigurado namang lilipas din yun. Gusto ka lang niyang matuto. Di ko naman kailangan ng advice mo. Pinapaliwanag ko lang sa'yo. Grabe ka naman, Jonathan. Nag-resign ka pa talaga kung kailan naman wala rin akong trabaho. Ikaw din naman nag-resign ah. Pinagalitan ba kita? Nag-resign ako para may mag-alaga sa anak natin. Baka nirarason mo lang yan kasi ayaw mo na magtrabaho. Andiyan naman si nanay na mag-aalaga ng baby natin. Bakit di mo na lang siya gamitin? Kasi nakakahiya na iaasa sa nanay mo yung responsibilidad natin kay baby Mika. Hindi naman siya nagre-reklamo. Ikaw lang tong gumagawa ng issue. Hihintayin pa ba natin na magreklamo siya? Jonathan naman. Sana pinag-isipan mo munang mabuti bago ka nag-resign. Saan tayo kukuha ng panggasto sa anak natin? Mukha namang may ipon ka pa, no? Doon muna. Wala na akong ipon!
sa'yo para pangbili ng cellphone mo. Bakit parang naniningil ka na ha? Wala pa akong pambayad. Kita mong kakaresign ko lang sa trabaho. Hindi ko na inaasahan na magbabayad ka. Kasi kung gusto mo talaga magbayad, sana dati pa. Kung alam ko lang na isusumbat mo sa akin yung pinautang mo, sana hindi ka na lang nagpairam. Sana nga hindi na lang eh. Para may pera pa ako para sa mga kailangan ng anak natin. Ngayon, wala na. Wala na yung ipon ko. Pareho pa tayong walang trabaho. Paano na to? Meron pang pera si nanay. Iaasa na naman natin sa kanya. Apo naman niya yan. Gagastusan niya yan. Grabe ka. Huwag na tayong magtalo. Nangyari na eh. Pakiusap maghanap ka na agad ng trabaho. Kailangan natin ng pera ngayon. Pahinga muna ako sa trabaho. Dito muna ako sa bahay. Jonathan? Huwag mo naman sana akong pilitin na magtrabaho kung hindi pa ako ready. Nasak din ako sa pagkakaresign ko sa trabaho. Bigyan mo ako ng time na makamove on. Hindi tayo hihintayin ng mga bayarin, Jonathan. Tayo mag-a-adjust sa mga gastusin. Tandaan mo yan. Hindi kasi ganun kadaling maganap ng trabaho. Ayun naman pala eh. Sana yan ang naisip mo bago ka nag-resign. Wala eh. Nangyari na. Maliligo lang ako saglit. Pwede bang ikaw na muna magpalit ng diaper ni baby? Kailangan ko mag-relax sa banyo. Nasa sala lang si nanay. Teka, tatawagin ko. Subukan mo namang palitan ng diaper ng anak mo kahit minsan. Trabaho kasi yan ng mga babae. Wow, Jonathan! Trabaho mong asikasuhin ang sarili mong anak. Hindi nga ako marunong dyan. Ikaw na lang. Tuturuan kita para alam mo na sa susunod. May pinapabili pala si nanay sa akin. Teka, uunahin ko muna yon. Nagmamadaling lumabas ng kwarto si Jonathan Papadudut. Hindi ko na naihabol sa kanya ang huli kong sasabihin sana. Napailing na lamang ako at alam kong nagsisinungaling siya. Naiiyak na ako noon habang pinapalitan ang diaper ng anak namin. Hindi ako makapaniwala na merong ganong klaseng ama, Papadudut. Halo-halo na ang nararamdaman ko. Stress, galit at lungkot. Wala man lang akong maramdamang saya. Pagkapalit ko ng diaper ni baby ay pumunta ako ng sala para ipakiusap muna sa nanay ni Jonathan na bantayan muna ang anak namin para makaligo na ako. Pasimple kong tinanong kung nasaan si Jonathan. Nagtaka rin ang nanay niya dahil hindi raw niya alam kung saan siya nagpunta. Nakumpirma ko tuloy na nagsinungaling siya para makaiwas na magpalit ng diaper ni baby. Nalaman ko rin na tumambay pala siya sa isang computer shop na binabantayan ng isa niyang kaibigan. Pagkatapos noon ay nag-inuman pa sila. Sa pagdaan pa ng mga araw ay hindi ko pa rin nakumbinsi si Jonathan na magtrabaho. Nakatambay lang siya madalas sa computer shop at umuuwi na lamang sa gabi para kumain at matulog. Hindi ko magawang magreklamo sa nanay niya dahil iniisip ko na sino bang kakampihan sa aming dalawa. Hindi naman ako ang kadugo. Napadalas na rin ang away namin dahil doon at lalong kinausap niya ang nanay niya para bigyan kami ng pera na pangbili ng kailangan ng baby namin. Nahiya akong tumanggap ng pera sa nanay niya kahit nanay na niya mismo ang nag-aabot sa akin. Alam kong darating ang panahon na kailangan na ring maghigpit ng nanay niya dahil may pangangailangan din siya na kailangang pagkagastosan. Kaya naman sinubukan ko maghanap ng trabaho. Bahala na. Kung pwedeng isama ko na lamang sa magiging trabaho ko ang anak ko, ay gagawin ko, Papadudut. Lena, mag-usap tayo. Maghahanap ka na ba ng trabaho? Hindi yan ang gusto kong pag-usapan. Eh ano pala? Sigurado ka bang anak ko si Baby Mika? Ano? Natanong ko lang kasi syempre, mahilig kang makipag-ano sa ibang lalaki. Gusto ko lang makasiguro. Ikaw lang ang nakakasama ko ng ilang buwan bago nabuo si Mika. Sinubukan mo na bang tingnan ang mukha ng anak mo? Parang ikaw nga lang ang gumawa eh. Kamukhang kamukha mo. Nanay mo pa mismo nagsabi na kamukha nyo ng tatay mo si Mika. Pati yung nunal sa noo. Ngayon mo pa ako pagdududahan ha? Eh kung may pera ka, ipa-DNA test natin para magkaalaman na. Wag na yung DNA test na yan. Gastos lang yan. Gusto ko lang talagang itanong. Nakaka-insulto ka na. Sorry na.
Kung wala ka ng ibang sasabihin, pwedeng lumabas ka na muna bago ako sumabog sa sobrang galit ko sa'yo. Hindi mo naman kailangang magalit. Nagtanong lang ako. Karapatan ko ring malaman ang totoo. Lumabas ka na lang, please. May isa pa pala akong sasabihin. Huwag mo na akong galitin lalo, please. Hindi ka magagalit. Baka magustuhan mo pa tong naisip ko. Ano yon? Yung dati kong katrabaho, hindi raw sila magkaroon ng anak. Parang hindi ko gustong pupuntahan ang sasabihin mo. Makinig ka muna. Maging open-minded ka. Matagal na silang mag-asawa, pero hindi pa rin sila magkaroon ng anak. Lumapit sa akin yung katrabaho kong lalaki. Baka raw makatulong ako. At ano naman ang maitutulong mo para magkaroon sila ng anak, Aber? Ikaw ang bubuntisin? Hindi ah. Huwag mong sabihin sa akin na akong ipapabuntis mo sa kanya. Uy, mas lalong hindi. Grabe ka naman mag-isip. Walang bubuntisin sa atin. Ano nga ang balak mo? Yung iniisip ko kasi, sakto lang para hindi na tayo mamroblema sa gastusin kay baby. Kasi napapansin ko, lagi ka nalang stress at malungkot dahil kay baby. Walang kinalaman si Baby Mika sa stress at lungkot na nararamdaman ko. Akala mo lang yun. Pero sobrang stressful talaga ang magkaroon ng anak. Lalo kung hindi pa handa yung magulang, di ba? Anong pinupunto mo? Hindi ba pumasok sa isip mo na ipaampon na lang natin si baby? Ano? Makinig ka muna bago ka magalit. Hindi ko na kailangan makinig para hindi ako magalit. Hindi effective. Galit ako sa lahat ng sinasabi mo. Yung katrabaho ko kasi, nakwento ko sa kanya na pwede niyang ampunin si baby para maalagaan at mabigyan ng magandang future. Kasi hindi natin kayang gawin yun, di ba? Pareho tayong walang trabaho. Tapos, wala ka pang kasamang mag-aalaga sa kanya. Hindi ako makapaniwala na naisip mo yan. Gusto ko lang maging praktikal. Paano ba natin bubuhayin ang anak natin? Pareho tayong walang pera. Grabe ka, Jonathan. Grabe. Pumayag yung katrabaho ko na ampunin si baby. Sabi nga nila, baka mag-abot pa sila ng 5K sa atin para pasasalamat. Mag-a-update naman daw sila lagi sa kalagayan ni Baby Mika para makampante tayo. Saka Lena, bibigyan tayo ng 5K. Ayaw mo pa nun? Blanco ang mukha ko noon habang nagsasalita si Jonathan. Hindi ko na magawa pang magalit. Napagod na ako. Hindi ko na rin siya inimik noon. Panay pa rin ang salita ni Jonathan at sinabi ko sa kanya na pag-iisipan ko at kung pwedeng lumabas muna siya ng kwarto. Sumunod naman siya. Sabi niya iidlip lang daw siya sa kwarto ng kanyang nanay at gigisingin ko na lamang daw siya kapag nakapag-decide na akong ipamigay ang baby namin. Pagkalabas ni Jonathan ng kwarto ay nilabas ko ang mga bag namin ni baby at nag-impake. Hindi ko na kayang magtiis. Nagkataon pang wala ang nanay niya kaya madali akong nakatakas. Mabilis akong natapos at may konti pa akong natirang pera mula sa inabot sa akin ng kanyang nanay. Nakiusap ako sa dati kong katrabaho na kung pwedeng makituloy muna kahit na ilang araw at pumayag naman. Kaya mas lalo akong ginanahan na umalis dahil merong tutulong sa akin. Nang mailagay ko na sa taxi lahat ng gamit namin ni baby ay dahan-dahan akong pumasok sa kwarto para kunin ang cellphone ni Jonathan. Tulog pa siya. Malalim pa ang tulog at tinanggal ko ang SIM card niya at saka nireset ang cellphone at saka yun kinuha. Doon ako nagmadaling umalis nang walang paalam sa kanya. Pero nag-iwan ako ng sulat para sa nanay niya. Nagpasalamat ako sa lahat ng tinulong niya sa akin at sinabi ko lahat ng sama ng loob ko sa kanyang anak. Ang sulat na yon ay nagawa ko matagal na at hindi ko alam kung kailan ko yon maiaabot sa kanya. At dumaan na nga ang araw na pwede ko nang ipabasa sa kanya ang sulat na yon. Dinikit ko yon sa ref at pagkatapos noon ay lumabas na kami ni Baby Mika ng bahay at saka sumakay na sa taxi. Binenta ko ang cellphone ni Jonathan para may pera akong dagdag sa pagsisimula ko. Mabuti na lamang at nabenta ko kaagad sa dating katrabaho ko. Ginamit ko ang perang yon para makapagsimula ng maliit na negosyo. Unti-unti ay lumakas ang negosyong yon at nakatayo na akong muli sa sarili kong mga paa. Tinulungan ako ng Diyos na makabangon. Mabilis ang pagbangon ko dahil nakita ng Diyos na nahihirapan ako.
Sa ngayon, papadudot ay masaya akong umuupa ng isang maliit na apartment at hawak ko ang sarili kong oras dahil sa pinili kong negosyo. Wala na rin po akong balita pa kina Jonathan at mas minabuti kong huwag nang makibalita pa dahil isa na siyang nakasaradong kabanata sa buhay ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham at sana po ay Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever